Maraming salamat kay Banat Bay kasi siya daw yung first interview ni Keboloy. Matapos niyang magtago, mukhang nasa Pilipinas naman pala kasi mukhang puro Pilipino yung nasa likod. Nasaan kaya si Keboloy dito? Hulaan kaya natin? Hindi natin alam. Pero sana, Keboloy, sumuko ka na lang. Napapaligiran ka na namin. Tingnan nga natin tong kasi galing to sa page ni Banat Bay. Unang words ni Pastor Keboloy sa akin. Balita ko, binabanatan mo ko, Banat Bay, gusto ko yan, hindi ka bias. Totoo ba? Well, papakita ko sa inyo na bias pa rin itong si Banat Bay. Miski, syempre tropa niya yung mga yan kita mo. Mukhang current ito mga kamatis, mga kaibigan, kasi sinubukan kong i-check yung damit niya sa live niya. Ayan, kita mo, yung sombrero, tapos yung ano bang tawag dyan, panglamay. Bagay, parang naman mga bangkay yung kasama mo So, ayan, mukhang current yan. Mukhang ngayon lang nangyari yan, di ba? Yung black shirt, tapos yung kanyang cap na may Hayabusa ba yung ano niyan? H kasi. Pag tinignan mong mabuti, H. So, currently happening yan. Ngayon, nanonood ako ng mga content ni Banat Bay. And eto yung sinabi niya tungkol kay Keboloy. Sinabi binabaso siya kaya pinagtatanggol niya. Alam mo, simple lang naman yung sinasabi ni Senator Robin. Okay. Sa laban, pagdating mo sa komunista, sa laban nun ng NPA, napaka-importante ng propaganda. Okay, so eto yan. Eto yung buong context nitong video na to. Hindi ko na kayo ipagsasaferin. Sabi niyang ganon, ang may kasalanan daw kung bakit or may gawa nitong mga nangyayari kay Keboloy ay ang mga komunista. Bagkus ito ay isang propaganda. I disagree with that. Sa tingin ko, yung United States ba at saka yung ating DOJ at yung mga nagrereklamo sa kanya na hirap sa Senado ay part ba yon ng propaganda? Hindi ba ang tawag doon ebidensya? Pero Banat Bay, sabi ko nga sa'yo, hindi naman ako galit sa'yo. Naiintindihan ko yung ginagawa mo, pinoprotektahan mo lang yung mga nasa kampo mo. I understand. Pero syempre, as a debunker, kailangan ide-debunk kita. I humbly disagree with you. Kasi tandaan mo, Banat Bay, etong nangyayari kay Keboloy ngayon, it is a collection of effort between two parties. Yung current administration natin, si Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos at si House Speaker Martin Romualdez, tapos yung mga kaalyado nila, and of course, the opposition which is headed by Miss Risa Hontiveros. Palakpakan naman natin sila. Dahil dyan, ayan na nga, inipit na yung dapat ipitin. At hindi lang yon, pati DOJ kasali nila sa laban. Facts yan. Pati ang United States kasali nila sa laban. Facts ulit yan. Meron na siyang warrant sa United States. Meron na rin siyang, magkakaroon na rin siya ng probable cause pagdating dito sa ating DOJ. Kasi rin-recommend na So, it's just a matter of time bago sabi nga nila, the axe will fall sooner rather than later. And again, i-commend natin yung administration, palakpakan, nandiyan si Pangulong Bongbong, si House Speaker, at yung mga kaalyado nila at administration headed by Miss Risa Hontiveros. Collective effort yan para patahimikin yung boss mong manyakol. Pero nandyan ka naman makilamay ka na lang pagka kinuha na sila sa impyerno. Gege mga lods.